pakikibaka. At yun ang ginagawa ng mga Catholic defenders at ng aking ministry na ang dating landas. O di ba? Dating Same na same landas. tayo dahil parehas tayo galing sa MCGI eh. Kilala kong ita. Yung sagot sa tanong, hindi yung masagot. Saan ang destinasyon mo? Saan ang punta mo? Ganyan ka dumaldal eh. Baka sarili mo, di mo mapalamon eh. Teka lang muna, makinig ka muna. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. It's always nice to be seeing you once again. Ako po ay nagagalak na nandito naman po kayo at nakaantabay po sa ating bagong episode. At para po sa mga bago ng ating pong ginagawa dito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. And ang ating papanood ngayon is actually first time natin itong narinig itong grupo po na ito. MSGI, Tinig ng Diyos. I think yung show is Tinig ng Diyos po yata. No? At ang show po is Itanong Mo, Revelation ng Diyos ang sasagot. So, I think you can see it in the screen and programa po yata nila dito po. And ito po ay isang parang tanungan portion, very similar to Itanong Mo Kasoriano. So, ako po ay excited mga ka-U3, And hindi ko rin po alam kung ano po yung magiging topic nila. Basta ang alam ko lang po is parang naging debate daw po yata ito, So, sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapag-debate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, hindi po ako member ng MSGI. Yung isang debater po yata is Katoliko daw po. So, hindi rin po ako Katoliko. Ako lamang po ay isang hamak na video reactor. Kaya posible po na mag-agree po ako sa mga napapanood natin or mag-disagree sa mga napapanood natin. Pero one thing I can guarantee you, ako po ay isang fair reactor, I'm neutral at wala po akong religious agenda. Wala po akong sinasabi na itong reliyon na ito dapat yung kaaniban o itong reliyon na ito dapat wag yung kaaniban. So if everything now is ready, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Sige po, kapatid na John Fernan, ano po ang iyong katanungan? John Fernan. Yan, magandang gabi sa inyo, kapatid na June Alcarpon. Yes, kapatid na Fernan. Ayan. Ang tanong ko po sa inyo, kapatid na June Alcarpon, kung nilabag ng Iglesia Katolika o naming mga Katoliko ang date is 5:6 ng Exodo, hawak ko itong Greek interlineal, ano ang kahulugan, huwag kang mag-google kasi nag-google ka ng Elohim ak Erem sa Tagalog at Lota Ase Lekha Pesed. Alam mo o hindi mo alam? At kung hindi mo alam, bakit ka nangangaral? At magtatanong ulit ako, Yeah. Saglit lang, kapatid na Fernan. Saglit lang nga. Patitigilin mo na kita dyan sa sinasabi mo. Saglit lang. Okay, medyo aggressive. Ano bang paraan? Nagtatanong ka ba anong paraan ng pagtatanong mo? Yan ba ay tungkol sa kaligtasan o hindi? Sagutin mo ako. Sabi po tayo lahat ng Sagutin mo muna ako. Yan ba ay tungkol sa kaligtasan? Sagutin mo ako. Hindi, saglit lang. Programa ko to Programa ko, umayos ka. Sandali po. Right off the bat, mga 2 minutes pa lang po dito sa video. Bakit masyado pong aggressive itong nagtatanong? And medyo nakakagulat lang yung statement niya na kapag hindi mo alam, huwag mo i-google. Pag hindi mo alam, ba't ka pa nagtuturo o ba't ka pa nangangaral? Very aggressive naman po right off the bat. So, itong host po, hindi ko po kilala itong host mga ka-youth. So please comment below sino po itong host po na nasa right side. Nakikita niyo rin po, parang medyo galit yata din po itong host, So, medyo aggressive. Tingnan natin. Makinig ka muna. Yeah, listen mo na. Makinig ka. Makinig ka. Napakabata mo pa, napakabastos mo. Yan ba tinuturo ng relihiyon mo? Saglit lang. Anong punto ng iyong tanong? Pag ang punto ng tanong mo ay hindi kaligtasan, huwag tayong mag-usap. kasulapan, kinasihan ng Diyos. At isa doon, yung nasa 25 sa Ismag Exodo, tinatanong ko sa iyo, ano ang kahulugan ng Lota Ase Pesel at Elohim Akstarim? Kung nilabag naming mga Katoliko ang 25 sa Ismag Exodo, ang tanong ko sa iyo, alam mo ba o hindi? Siguro naman hindi mo alam kasi... Sige, itatanong ko muna sa'yo. Tanong ko muna sa'yo. Ay, nako. Di, tatanong ko muna sa'yo. Programa mo ito. Oo, programa ko to. Tanong ko muna sa'yo.
Ang programang ito, kapatid na Fernan, makinig ka, mabuti makinig ka. Ikaw bata na kulang sa karanasan, nagsasalita ka. Makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Ang layo ng programa na ito ay tungkol sa kaligtasan ng mga tao. Ang programang ito ay tinig ng Diyos. Itanong mo. Revelation ng Diyos ang sasagot. Ang programang ito tungkol sa kaligtasan. Di, bago ko sasagutin, sige, sasagutin ko yan. Pero may tatanong muna ako sa'yo, makinig ka. Di, makinig ka muna. Makinig ka muna, kabata mong tao Ganyan ka dumaldal baka sarili mo, di mo mapalamon Teka lang muna, makinig ka muna. Saglit lang muna. Galing-galing mo magsalita baka yung bunganga mo, di mo mapakain. Papa, kumakain ako kanina Makinig ka muna mabuti, makinig ka muna. Makinig ka muna mabuti. Okay. Okay, so I think hindi na ito normal na pagtatanong, no? I think yung si Fernan nga po ay parang nangahamon talaga ng diskusyon, ano? And honestly, hindi ko po gusto yung inasal po ni Fernan dahil masyado siyang sarcastic sa totoo lang po, ano? For a religious discussion, hindi po ba pwede na maging mahinahon? Although, I would honestly say this is kind of fun, quote-unquote, sa entertainment perspective or sa showbiz perspective. Ay nako, tuwang-tuwang mga audience po nito. Pero yun nga po, for a supposed religious discussion, ganito po yung asal na nagtatanong, baka mas mabuti po siguro, they should have first been moderated. Ano po, may QC, may quality control kumbaga sa mga pumapasok na tanong. But I appreciate the effort, of course, of the host here. Kumbaga, to a little bit maintain his ground. Pero yun nga po, sa totoo lang, medyo disrespectful po ang dating sa akin ito pong nagtatanong. Kasi pwede naman po tayo magtanong in a respectful way, di ba po? Or kung kailangan niya ng diskusyon, di siguro he could have phrased it better instead of directly attacking the host here. Pero dahil clipping po ito ng kanila pong diskusyon, hindi ko alam kung kumbaga maybe na-trigger siguro si Mr. Fernan kanina sa prior siguro na discussion dito sa video na ito. Kaya siguro ganun. So sa mga nakakaalam po ng mga debaters po na ito, please comment below. Saglit lang. Makinig ka muna. Sige. Sagutin mo muna ako. Sasagutin ko yung tanong mo. Programa ko to. Tira-tiraman mo naman ang tanong. Kaya nga, programa ko ito. Makinig ka muna mabuti. Eto muna. Sasagutin kita. Dandakanin mo yung pagsasalita mo. Sasagutin kita. Pero itatanong ko muna sa'yo. Tungkol pa sa kaligtasan yung kinaglalaban mo. Yes, tungkol sa kaligtasan ito. Dahil ang Diyos pag nagpasulat ukol sa kaligtasan, katunayan 3:24 ng Galasya, yun ang maghahatid sa atin kay Kristo. Tungkol sa kaligtasan. Sa 3:16, ikalawa kong timputi, opinion ng Diyos, kaya parang sa'yo, alam ba? So ano pinaglalaban mo ngayon? Ano pinaglalaban mo? So ano pinaglalaban mo tungkol sa kaligtasan? Makinig ka muna. Dami mong dinadaldal, di ka naintindihan. Alam mo pa o hindi? Anong ipinaglalaban mo tungkol sa kaligtasan? Dinadaan mo ako sa Dinadaan mo kasi ako sa mga salitang tinatanong kita. Ikaw ang tinatanong. Ano yung pinaglalaban mo? Ano yung pinaglalaban mo tungkol sa kaligtasan? Yung aral ng Diyos. Nick, sagutin mo muna ako. Ipakipagba ko sa ikalawa. Sagutin mo muna ako. Ikaw ang tinatanong ko. Ano nga pinaglalaban mo tungkol sa kaligtasan? Kapala ko, revelasyon ng Diyos ang sasagot. Puro sa pagtatalo lang naman ang gusto mo. Ay, nakikipagtalo ka. Ilan na pa nakakay mo sa Diyos? alam ang kahulugan ng Napakabata mo, napakagago mo. Ilan na ba ang nakakay mo sa Diyos? Ilan na nakakay mo sa Diyos? Tatanungin kita. Marami. 1, 3. Asan? Tayo, marami. Nasaan sila? Marami. Nasaan yung inakay mo? Ito yung isa. Plus yung isa nasa Nasaan? Isa. Nasaan nga? Ito. Nakikipagtalo ka. Wala kang ang nadala sa Diyos.
Error, dahil ko nga eh. Pambihira ka naman, humarap ka. Asan? Ano yan? Ito, isa. Yung katulad mo mukhang drug addict din. Ginahamon kita na diskusyon. Kaya mo bang humarap na diskusyon? Ah, Ito mga teenager ba to? O takot ka? kung pakikipagtalo ang labanan mo at hindi katwiran, makinig ka muna. Mhm. Tinatanong nga kita eh. Kung pakikipagtalo ang iyong layunin, ay hindi ako makikipaglaban. Pero kung ditingdigan mo yung katwiran mo, pwede ako. Anong pinaglalaban mong ano? Wala ka nga nakakay sa Diyos. Sino ba nakakay mo sa Diyos? Puro ka lang sa makikipagtalo. Ano yung ipinaglalaban mo tungkol sa kaligtasan? Sagutin mo muna ako. Sumagot ka sa tanong. Ako kasi may pinaglalaban ako tungkol sa kaligtasan. Ikaw, ano pinaglalaban mo muna? Kahit anong pa, programa nyo ito, wala kang karapatang tanungin ako. Kung gusto mong tanungin ako, magdiskusyon tayo. Harapan, face to face. Ha? Wala ka ba ng diskusyon? Gusto mo face to face magdiskusyon tayo? Dadayo ko sa Nagtatanong ka nga eh. Wala ba akong karapatan magtanong? Nagtatanong ako ayon sa Magtatanong ka eh. ayon sa tres Ah? kinagunang Pedro. Oh. Kadali lang ng tanong ko, itong Greek interlineal na hawak ko. Ano ang kahulugan sa 25 sa Istang Exodo ng Lota Ase Epesel at Elohim Akarim kung nilabag naming mga Katoliko ang 25 sa Istang Exodo? Sagutin mo lang, huwag ka maipit kapatid. Naiipit ka na ako, tinatanong mo eh. Sa mga katwid, yung sinasabi mo parampa, sa'yo babaling yon. Dahil hindi mo na alam yung sinasabi mo, kapatid na yun. Kaya kung gusto mo ng Sure. usapang matino, huwag kang matataranta. Simple lang ang tanong ko. Kung nilabag nating mga Katoliko ang 25 sa Istang Exodo, ano ang kahulugan sa Greek na siya ng translation ng Biblia sa 25 sa Istang Exodo ng Lota Ase Pesel at Elohim Akarim? Huwag kang mag-search sa Google dahil kanina nag-search ka sa Google. Sige. Ano ang kaulugan? Sige. Hindi mo alam. Anong kaulugan ng? O tinan mo, huwag kang mag-search. Sinabi ko na kanina, kung hindi mo napakinggan, hindi ka talaga sa Diyos ayon sa 8:47 ng 1. Ayon sa 47 ng Juan, 48 ng Juan. ko sa Istang Exodo. Kasi ang tanong ko kanina, tinan mo, hindi ka talaga nakikinig, kapatid. Sige. Ang tanong ko kanina, sa 25 sa Istang Exodo, kung ilabag namin yung mga Katoliko ito, gaya ng aral ninyo, na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, Aha. ano ang kahulugan ng Elohim Akarim at Lota Ase Pesel ayon dito sa Greek interlineal na isinulat ng mga apostoles at ng mga propeta, lalo mas propeta Moises? Alam mo, hindi mo alam, huwag kang mag-search kapatid. Kasi kanina may nagtanong upol sa holy water, nag-search ka sa Google, nag-search ka sa AI. Nag-search Kaya ako? talagang totoong karunungan ng Diyos ang itinuturo mo, huwag mong isipin kung ano ang isasagot mo. Bakit? 21:25 ng Lucas, bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Hindi ang AI magbibigay sa iyo ng karunungan. Kapatid na Fernan, ang tanong mo ba ay ito ay tungkol sa kaligtasan? Tanong ko sa iyo, pag nagpasulat ba ang Diyos at nag-utos ukol ba sa kaligtasan niya, yes or no? Tatanong siya bro, hindi mo masagot. Kaya hinahamon kita ng isang formal debate, kapatid na doon. Nga, kasi ang layon kasi, kapatid na Fernan, ang layon kasi tungkol sa kaligtasan. Kaya tinatanong kita, Lalaban ka ba? Lalaban ka po, hindi? Ng diskusyon, kapatid. kung tungkol sa kaligtasan, Ukol sa kaligtasan, kaya nga ang tanong ko sa iyo kanina, mas Oh. nagpasulat ka ang Diyos, gaya nung kay Apostol Pablo at Calameses, na inihambing sa 37 ng unang kwento, kasama pa sa kaligtasan yan, yes or no? Sagot. O hindi na makasagot, mga kapatid. Paano maging tunay na Kristiyano ito? Kung yung mahinang context lang ng Greek, hindi maintindihan, gaya ng Lota Asek Pesei at Elohim Akarim ng Grego na siyang isa sa mga pinakamatandang salin ng Biblia. Dahil isa sa doktrina niya, gaya nung nasa Mass Indoctrination, nilabag ng Iglesia Katolika daw ang 25 sa Istang Exodo na huwag kang gagawa ng larawak inanyon. Kaya ang tanong ko kay kapatid na John Alcarcon, kung nilabag naming mga Katoliko, ano ang kahulugan ng Lota Ase Pesen at Elohim Akarim sa Grego? Alam mo o hindi mo alam? Yun lang, sagot lang. Huwag kang mag-search sa Google. Sunod na tanong ko sa iyo kanina, kung walang holy water sa Biblia, sa 5:17 ng Numeros sa King James Version, basahin natin, and the praise shall take holy water.
Sinong mas matalino sa iyo ni Moises? Ikaw na nagsasabi na wala sa Biblia ang holy water? O si Moises na inutusan ng Diyos at inasangkapan na naisulat ay holy water? Sinong mas matalino sa inyo? Sagot ka, kapatid na John Alcanton. Kapatid na Fernan, ganito. Sumagot ka, kapatid na John. Umayon ka muna. Makinig ka, kapatid na Fernan. Okay, before we continue, ito pong style Fernan, masyado po tong aggressive. And to be honest with you mga ka-U3, hindi po ito ang tamang paraan ng pagdedebate. Dahil po hindi po ang paksa, hindi po ang pinagdedebatehan ang taong involved sa isa pong diskusyon, sa isang debate. Ito po ay pagtutunggali, ng ideya, ng argumentasyon, pero hindi po ang foremost na purpose ng isang diskusyon ay ang pag-atake po sa kabila, Yung pagkaka-phrase pa nga po ng challenge niya, it's quite strange. Kasi instead of saying na ang ibig sabihin, ayon sa Greek interlinear na meron ako, ito ang ibig sabihin. Bakit niya pa sasabihin na anong ibig sabihin itong Greek words na ito? Hindi mo alam, no? Bakit po ganun yung approach niya? So parang anong labas po kasi dito, parang pinapahiya. Parang hindi po ang goal is discussion, kundi para sa kanya ipahiya, iniinsulto yung kabila. So babalik tayo sa essence ng debate. Ang debate ba ay pang-iinsulto ba? Kaya po yung host din po kanina, si Mr. June, no? Si Mr. June Algarcon, ayan, di rin kumbaga keep ng kanyang cool. Sabi niya rin kanina, gago or something like that. So this is becoming ugly mga ka-youthi, Kung kaya mo naman pong ipaliwanag o better yet, pwedeng basahin muna yung sitas and then doon yung pag-uusapan po ng dalawa. The approach of saying na, ikaw hindi mo alam, no? Hindi mo alam, huwag ka mag-google. I think that kind of approach lacks civility mga ka-youthi. Nan. Alam niyo po ba o hindi? Sumagot po kayo. Exodo 27. Ang tanong ko sa inyo, Oo. kung ano ang kahulugan sa talata na yan ng Elohim Ak Harem at Lo Taase Pesel. Pangalawang tanong, kung walang holy water sa Biblia, sinong mas matalino sa inyo ni Moises sa 5:17 ng numero in King James Version na "And the praise shall take the holy water"? Pangatlong tanong, ano sa Greek ang salitang holy water at ano ang lexicon ng salitang holy water ayon sa 5:17 ng numeros? Alam niyo po ba o hindi? Kasi kami mga Katoliko naliligaw eh. Mga kapatid namin Katoliko naloloko at hindi naman ako papayag doon. Kung Suryano ka, mas Suryano ako. Kapatid. Anong pinaglalaban mo doon sa talata na yun? Yung aral ng Diyos, kapatid. Dahil sa ikalawang Korinto 4 hanggang 5, meron po tayong pakikibaka at yun ang ginagawa ng mga Catholic defenders at ng aking ministry na ang dating landas. O di ba, Dating same na landas. same tayo dahil parehas tayo galing sa MCDI eh. Kilala kong ita. Kaya ang tanong ko sa inyo, kapatid na Jude, kung nilabag naming mga Katoliko ang 25 sa islang Exodo, ano ang kahulugan ng Elohim Ak Harem? Pakilagay ng talata na sinasabi niya. Kwento mo kay kapatid, ang karat malagay po, sumagot sa tanong. Dahil programa niyo dito, natatakanta ko kayo kapatid. Hindi talata yun. Paano po kaya, pag nakausap niyo pa, yung Pakilagay yung talata. Sige, pakilagay yung talata na sinasabi niya. sagri ka, at tatanungin kita kung anong mga lexicon yan. Kung talagang man-aral kayo ng Biblia kapag bago kayo pagtayo ng sarili yung religion. Kapatid na Jared, pasuyo po. Isa-isa lang po mga kapatid para at least malinaw po. Ang dami nyo na pong sinasabi para at least po malinaw. Ngayon, unahin po natin yung Exodus para at least malinaw po. Huwag nyong iligaw, kapatid na Jared, para at least... Ano mo daw kapatid? Huwag mo para ng lirigaw ko. Huwag mong iligaw sa iba, kapatid na Jared. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Hindi tayo nakipagtalo. O kahulugan sa Tagalog ng Lo Taase Pesel at Elohim Ak Harem. Alam niyo ba o hindi? Nagtatanong ka kapatid na alam mo na yung sagot pala eh. Ano? Kaya nga, sinusubok. Alam mo na kapatid yung sagot eh. Magtatanong ka pa. Kayo naman, bilang mga totoong Kristiyano, sa 3:15 ng unang Pedro, handa kayong sumagot. Napakahinaw tanong yan, hindi niya masagot. Handang magsagot kapatid, kaya lang alam mo na ang sagot. Huwag mo na itatanong yung alam mo na pala eh. Sige, lagay natin kapatid na rin. Linawin lang po natin yung Kapatid na Rico. yung Exodus. Ilagay natin yung sinasabi niyang talata. O, ilagay po natin yung yung Exodus para malinaw po kapatid na Jaril. Sige kapatid na Rico, basahin niyo yung sinasabi niya. Okay po, ito po yung nakasulat sa Exodus 24. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang wangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit,
unang nasa ibabaw sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At sa 6 po, at pinagpakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ayan, anong tanong mo dyan, kapatid na... Sana ko wag niyo po akong i-mute para sa kaisan gaya ng nasa 14:40 na po ng Korinto. Kaya ang tanong ko sa inyo, ito po bang 25 sa ng Exodo ay ilabag namin mga Katoliko? Yes or no po? 25? Pakilagay ba? 25 sa is. Okay, ang tanong ko po sa inyo, kung nilabag naming mga Katoliko ito, Hindi, ilagay mo na natin yung sinasabi mo. Ilalagay mo na natin yung sinasabi mo na talata. Nagsasarili ka eh. Nagtatanong ka eh. Nag-aanap ka ng sagot tapos magsasarili ka ng sagot mo eh. hindi naman ako nagsasarili ng sagot, kayo yung Oh. sarili ng sagot. Eh, ano nga? Ito nga, anong tanong mo dito? O, tanong. Pa? Ito, bekis ka ba sa akin na Exodo? Anong mo dito? Ito na, sige ka. Pupo kayo sa sapo, kapatid. Ano? Kung nilabag nyo po itong mga Katoliko, kung nilabag namin itong mga Katoliko, o nilabag namin ang kautusan na yan, na ang kautusan ay siya kasama sa kaligtasan, ano ho ang context o ang kahulugan sa Greek, gaya ng hawak ko ngayon na solid references, Oh. ng Lotara Septesen at Elohim Akparem. Alam nyo o hindi nyo alam? Diyan makikita kung talagang may alam kayo, Pasko. Simple, tanong lang yan. O, hindi na makasagot, mga kababayan. Nag-search na siya sa Google. Tinatanong kita. Tinatanong muna kita. Sa kanila, mag-isip na kayo. Tinatanong muna kita. Ano yung tanong mo dito sa talata na 25 sa is? Sige, tanong? Anong tanong mali? Baliktad po, no? O, baliktad na, siya na nagtanong. Eh di nga, ano nga yung tanong mo dito sa 25 Kina-clarify, sa is? kina-clarify. Ulit pa, kapatid na yun. Sige kapatid na Rico, basahin mo. Ito na. Basahin mo kapatid na Rico. Langis sa ilawan, mga espisya sa langis na nagpampahid at sa mabangong pangsuob. Anong tanong niyo po dyan, Tanong mo dyan. kapatid na Jared? Sa 25 sa isang Jared tanong ko. Fernan. O yan nga po. Ano nga tanong mo Fernan, dyan? di ba? Sa 25 yan eh, 25 eh. 25 verse 6 of Exodus. 25. Ilagay niyo, 25. 20 verse 5. 25. Yung binasa na kanina ni kapatid na Rico. Sige. Sige. Sa 5 muna. Sa 20 lang. 20 verse 5 and verse 6 of Exodus. Yan. Okay. Sa 5 o 4, 5, yan ang basahin nyo. Magsimula kayo sa 3. Sige, basahin ninyo. Mhm. Sa 5. Ano po? Sa 5 muna. Sige, 4 muna. Sige. Okay, ito na po. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Unang kawangis man ang anumang anyong nasa itaas sa langit. Unang nasa ibaba sa lupa. Unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sa 5 po. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat worship it. akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Sa 6 po. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Anong tanong mo dyan, kapatid na Jared? Kapatid na Fernan ba o Jared? Ha? Ano ba totoo? Parehas po. Parehas. Ikaw si Fernan, ikaw rin si Jared.
Okay. Ha? Ngayon, ang tanong ko, kapatid na... Di nga, ano nga tanong mo dyan sa talata na yan? Kaya ito lang, sa tatanong ako. Ito lang. Hindi nga, dyan muna tayo sa talata na yan. Sige, tanong. Kung nilabag naming mga Katoliko yan, Hindi nga, dyan sa talata na yan. Ano nga tanong mo dyan muna? tan Elohim ak harem sa Griego, Oh. at do taas si Pisel. Anong kahulugan? Alam nyo, hindi? Huwag kayo magsasearch sa Google, ha? May higit na bro. Ipitid na. Ano nga yung tanong mo dito? Kasi, kapatid na Jared, tayo ay nag-uusap patungkol sa katotohanan, patungkol sa realidad, patungkol sa katwiran, at tungkol sa Biblia. Ano yung tanong mo tungkol dyan sa talatang sinasabi mo? Kaya, pagpigin Hindi, wag ka munang lalayo. Wag ka munang lalayo. Well, hindi naman ako lumalay. Context pa rin naman ng 25 verse 6 of Exodus ang tinatanong ko. Huwag naman mo kayo maipit. Ngayon, ang tanong ko, kapatid na John, ukol dyan sa talata na yan, ano? Ano ang kahulugan sa Griego? Tatanungin kita ngayon. Yung alam mo ba ngayon, yung alam mo ba na sinasabi mo, na wala sa Biblia, kapatid na Jared, tatanungin kita. Yan ba ang paraan mo para maligtas ka? Yes, dahil kasama to sa pagkaligtas. Di, paraan mo ba yan para maligtas ka? Si Apostol Juan, yun ang sinunod ko kanina sa 4:1 ng unang 1 na sinusubo kita. Lalabas doon kung sasabihin mo mali ginagawa ko, mali pala si Apostol Juan, ikaw pala matalino. Kaya sa akin lang stick ng tanong. Di, ano nga yung tanong? Binabasa nga, anong tanong mo dun? Kaya nga, ang tanong ko nga, sa 25 sa isang Exodo na pinasa nyo ngayon, nilabag ba namin mga Katoliko ito? Ngayon, kung nilabag, ito tanong, premise yun. Ano ang kahulugan sa 25 sa isang Exodo ng Lot Taas, Pisel at Elohim ak Harem? Alam nyo ba o hindi nyo alam? Yeah. Ayan ang tanong. Sagutin nyo. Huwag ko kayo maipit. Di, kasi ganito. Alam niyo ba o hindi? Ganito kapatid na Jared, makinig ka. Makinig ka munang mabuti. Makinig ka. Kayo, alam niyo po ka o hindi? Nalimawin talaga ko Ano ba batayan mo? Biblia at mga sinaunang salin ng Biblia. Ito na, ito hawa. Doon nga sa talatang sinasabi mo, anong tanong mo nga doon? Huwag kang tatalon dyan. Huwag kang tatalon dyan. I think may tanong naman doon si Jared Fernanda. Nalito na rin po ako, dalawang pangalan yata or baka second name niya o alias po ba yun? So anyway, first of all, it should have been better if the host directly would answer what Jared is asking here. Ang problema kasi dito po sa pagpresenta ni Jared, una, medyo aggressive na siya. And para po sa akin, dapat inayos niya po muna yung kanyang pagtatanong. Although sa first part, meron naman dong dapat nasagutin by the host. Yung sa sitas nga po na, di ba, do not bow down to any idol or worship it or something like that. Pwede namang sagutin ng host na oo, di ba? And then with substantiation, dapat ang gagawin dito ng host nun si Brother June. And then ang gagawin dapat dito ni Fernan after this, no? I-explain niya naman yung side niya dahil diskusyon nga ito na sa paniniwala ng mga Katoliko, etong idea ng God is Elohim, something like that. Itong idea ng mga idols dito is just a representation or symbolism only. It doesn't mean that we are praising them, something like that. So, hindi ko magets kung bakit tinatawid doon. So, alam niyo ba kung ibig sabihin ng Greek? So is he expecting the host of this show to perfectly be fluent in Greek, Aramaic, and Hebrew? Dahil hindi lang po Greek yan So ibig sabihin po ba yan? Sa idea po ng pag-iipit, tanungin mo lang kung ano yung words another foreign language. Kung hindi nila alam yung translation from Hebrew, from Aramaic, ibig sabihin, talo na po agad. Ganun po ba yung ibig sabihin nun? So sa isang religious po kasi discussion, at least ang pagkakaintindi ko, ito po ay diskusyon para po maliwanagan ang mga tanong ng mga tao. In general po, yan po ang purpose ng secular quote-unquote na discussion or debate. How much more para po sa mga bagay for the afterlife? Para hindi ko pumatahi yung pagiging aggressive na pagpapaya sa isa, pagiging sarcastic. So anyway, let's continue. Wait, hindi mo pala alam ang Griego. Hindi ko pala nag-aral. Ba't ang tatalon dyan? Ba't natatakot ka sa Greek? Ito original translation ng Biblia. Ha? Ba't ayaw mo ng Greek? Tanong ko sa'yo. Tanong ko sa'yo ha. Ngayon ayaw mo ng Greek. Saan originated translated ng Biblia? Sa Greek o sa Bisaya?
Hindi nga, yan ba ay ano? Yung mga tanong mo ba na yan? Di. Ang dami mo nang Ang tanong mo kasi, ano pakikipagtalo Hindi naman tungkol sa kaligtasan Tanungin mo ako tungkol sa kaligtasan. Kung mabasa ko kasama, Kasi ikaw, tatanungin kita ngayon tungkol sa kaligtasan. Ha? kung mabasa Di, makinig ka. Ikaw naman tatanungin ko. Tungkol sa kaligtasan to. Makinig ka. Ikaw tatanungin ko. Tungkol sa kaligtasan. Nasaan yung 3 impyerno? O tinan mo, abay paano po sa Google, wag sa akin. Kaya, Ay, di hanapin mo sa Google. programa nyo ito, Di hanapin mo. kung magtatanong sa inyo, Hanapin mo sa Google. kung nag-ikot ka na, Nasaan yung 3 impyerno, sir? huwag kang maipit. Kaligtasan ang pag-usapan natin, sir. Kang Elohim at Harem at Luta Aseptisan sa 25 sa Istar Exodo. Alam mo, O sige, 3 impyerno, alam mo hindi. Kaligtasan na nga tinatanong ko sa iyo Hindi naman ako nakikipagtalo tungkol sa kung anong talino yung alam mo. kung ayaw Kung anong libro yung alam mo. at sa imong magtatanong, Hindi yan ang pagkikipagtalo ko. Hindi yan ang pakikipagtalo ko tungkol sa alam mo kung anong libro. Ang pag-usapan natin tungkol sa kaligtasan. konteksto, Nasaan ang 3 impyerno? Sige. umam ka na. Wala sa tarapas. Nasaan? Walang karapatan. Parang sinasabi mo na rin ang Panginoong Hesus. Walang karapatan, hindi nag-aaral ng sanglibutan. Kala ko rin pinasasap. Teka lang muna. Ba't ako pinasasap inyo yung programa niyo? Ay, naku. Ikaw pala marunong magpugaaw sa kutanong ipit ka na. Nagtatanong ka kasi kanina. Iniba mo yung tanong mo. Ako, ang Tapos yung tanong mo ngayon. Di. program Hindi lang. Kaya ang tanong ko sa inyo, sa 25 sa isang Exodo, ano Makinig ka nga. Hindi naman tungkol sa kaligtasan yan alam nyo ba, hindi? Tungkol sa kaligtasan pag-usapan natin. Hindi tungkol sa talino ng sanlibutan. 25 sa isang Exodo. Tatanungin kita. Kapatid na Jared. 25 sa isang Exodo. Utos ba yun, Nazaro? Kapatid na Jared, tatanungin kita. Alam. Tatanungin kita. Di, makinig ka muna. Yun. Makinig ka muna. Los 22 na unang kurito. Makinig ka. Kayo. Pero ang 25 sa isang Exodo kasama sa kaligtasan. Di tayo nagkakaintindihan Kasama sa 10 utos. Makinig ka muna. Kaya yung Biblia, nagpapur ka. Makinig ka muna. Kung ang tanong mo tungkol sa katalinuhan ng sanlibutan, kapatid na Jared, sasabihin ko sa'yo, Kapatid ka Katoliko. Kapatid ka Katoliko. makinig ka muna mabuti kasi. Kapatid ka Katoliko na umanif kayo sa MSGI. Sige. Kayo. Ano pinaglalaban mo dyan tungkol sa kaligtasan? Sige, 25. O sige. Tinatanong ko kayo. Nasaan ang 3 impyerno kaligtasan ang pag-usapan natin? Bakit ako ang tinatanong mo, program? Ay, sagutin mo. O di pag nasagot mo yan, Okay, mga kayuti. So nakita po natin, no, ang escape po dito ni Jared. Itong programa nyo, kami ang nagtatanong. Hindi mo ako pwedeng tanungin. First, it's already agreed that this is becoming a discussion. And actually, mga kayuti, sa totoo lang po, I find it very disrespectful. Ito pong ginagawa niya. So, sabihin na po natin, he could be more passionate para po sa kanya. Ang kanyang po paniniwala ay tama. At yung Greek na nasa Exodus ay master niya nung ibig sabihin ng Greek words na yun. Pero yun nga po, for the sake of civility and yung tao po na mas matanda po sa'yo, doon pa lang po siguro dapat po may kaunti pong paggalang, ano po. And ang isa po sa mga problema din po sa mga online po na debate, without the right moderator, they would be talking over each other. Ito po kasing nangyayari. Sana po ay magbigayan po silang dalawa, or at least better yet, yung moderator po dito ay magsasabi, sige, bago po tayo magdiskusyon, lagyan natin ng structure, 4 minutes na substantive speech, something like that. Kasi ang ginagawa po dito ni Jared, as a response to the host, kapag siya naman yung tinanong o i-clarify sa kanya, sasabihin niya, hindi ka pwede magtanong sa akin kasi programa mo ito. I have to at least appreciate ito pong host na si Brother June. He was able to at least keep up and be patient a little bit dito po kay Fernan, mga kayutri, or Jared ba ito? sige, sasagutin din kita. Tayo personal. Gusto nyo. Tinatanong mo ako ng talito ng sanlibutan Wala akong talito ng sanlibutan. Ano pa rin mga sandiro? Pero katiwiran, kaligtasan, pag-usapan natin. Kahit ang mga apostoles, mga propeta, originated. Oy, sige. Saan ang 3 impyerno? Originated. Ha? Ang kanilang libuahe, Aramaiko, gaya ni Kristo, at si San Lucas, Di na. sa Griego, sa Griego Hindi ka naman makasalsa. Tapos ako Kapatid na Jared, makinig ka.
Maliligtas ba tayo dyan sa tanong mo? Maliligtas tayo dyan o hindi? Sagot, yes or no? Yes, maliligtas. Bakit? 25 sa istang Exodo kasama ang utos sa Paano ka maliligtas? Paliwanag mo sa akin. Sige, pagbibigyan kita ng oras. Paano tayo maliligtas yan? Sige. Ngayon, ang 25, Paano maliligtas nanay mo dyan? o pinamang naman, utos yan eh. Paano ka maliligtas nanay mo? Tatay mo? Yun? Pamilya mo? Kampa mo tao? Sige. Hindi mo alam ang 25 sa istang Exodo. Paano nga maliligtas sa pamilya mo dyan? Kapwa mo tao? Yang pinaglalaban mo, kaligtasan ba yan ng kapwa mo? Haligtasan ng kapat ko sapagkat ito Puro ka sa kapag yung talo ng talino ng sanglibutan. 25 sa istang Exodo. Huwag ka namang matakot tanungin ko na ikaw Ito, kapatid na Jared. Kapatid na Jared, makinig kang mabuti ha. tanong ko, huwag ka magtatanong. Saglit lang, ako muna magsasalita, makinig ka. Ako muna magsasalita. No, didiretsuhin kita. Ako muna magsasalita. Didiretsuhin kita. No? Okay, ako muna magsasalita, okay lang ba? Pag ang usapan kapatid na Jared, kaligtasan ng buhay. Buhay Buhay. Pwede ako doon. Pwede ako makipagkatwiranan sa'yo. Pero kung ang usapan tungkol sa katalinuhan ng sanlibutan, wag ako. Wag ako. Dahil bakit kapatid na Jared, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Bakit ako tatanungin mo dyan? Makinig ka muna. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Kapatid na Jared, alam mo ba kausap mo? MCGI. Di kilala mo ba yung kausap mo? Di, tanungin kita. Kilala mo ba yung MCGI, kausap mo? MSGI. Di kilala mo ba yung kausap mo? At tanong ko sa iyo, sa 25 sa istang Exodo, ano ang kahulugan ng Lota Asepesel at Elohim Harem? Kasi ito, kanina pa natin hindi na-resolve ito kapatid na June. Ngayon, i-resolve natin alang-alang may pagmamalasakit pa sa kapwa-tao. Pagkasakot Pagmamalasakit, oh. Anong pagmamalasakit? Ano pinaglalaban mo dyan? Di, sagutin mo ako. Ano nga pinaglalaban mo dyan? Magiging corner ko. Di, makinig ka muna eh. Tatatake mo. Ako magiging Ano pinaglalaban mo dyan? Sige, ano nga pinaglalaban mo dyan? ako yung alam ng Diyos. Aral ng Diyos. Aral ba ng Diyos yan o aral ng tao? Aral ng Diyos. Dahil ang Biblia, originated, translated, O sige, Hebrew and Aramaic. anong pinaglalaban natin sa aral ng Diyos? Sige. Aba, yung kaligtasan, 15 doon. Hindi nga, ano nga pinaglalaban kaligtasan? O sige. Sige, paano tayo maliligtas dyan? Papa, nakalagay sa 16, 29, 30 ng gawa, yung pananampalataya. Pero yung pananampalataya may kalakip na gawa at isa doon, 4:1 ng unang 1, yung subukin ng Espiritu kung ito'y sa Diyos na hindi mo naman sinusunod. Katunayan, hindi ka makasagot. Hindi ka makasagot sa tanong ko na napakasimple sa konteksto ng 25 verses ng Exodus sa Makatlik. Ikaw ang hindi sa Diyos, ikaw ang hindi sinusunod. Sa tunay sa Sige, ganito. pinakulat. Kapatid na Jared, makinig ka. Sige, ganito. Ganito ha. Kasi tinatanong mo kasi ako ng kaalaman ng sanglibutan. Hindi naman po kaalaman ng sanlibutan yung kapatid na June. Ha? Kaalaman ng mga propeta, kaalaman ng mga apostol. Kaalaman ng mga propeta. Translate ko yan. Ha? Lumang translate ng Biblia tinatanong ko sa iyo because the Bible is originated, translated in Hebrew, Greek, and Aramaic. That's why, my question, what is the context in Hebrew and Greek of 25 verses of Exodus? Do you know what is the meaning of O sige, ganito. Tatanungin mo na kita. Tatanungin kita. Dahil programa nyo Kapatid na Jared. Makinig ka. definition ng sasagot. Si Bro Jared ng catcher ko. Sige, tatanungin kita. Ito ha. Sumagot po kayo sa akin, Sige. kapatid na Diyo. Sige, makinig ka muna. Yung programa. Kapatid na Jared, makinig po kayo. Hindi po kayo, nagtatanong po kayo. Kaya kung gusto nyo kang tanungin, mag-set up tayo ng view. Yung tatlong impyerno, pag-usapan natin ng face-to-face, kapatid na Diyo Alcarpon. Hindi ako atras kang diskusyon. Face-to-face. Kapatid na Jared, makinig ka. No? Okay, tinatanong mo kasi, yung tanong mo kasi kanina, di ba? Di ba mo? Tapos may tanong ka ngayon, doon sa talata, tinatanong kita kung anong tanong mo doon, iniba mo na naman. Napunta ka naman dyan.
Naiintindihan mo ba? So, maintindihan ko. Hindi ko iniiba, kapatid na June. Sige nga. Wala namang iniba. Sige. Sige pa, bibigyan ko ng Sige, ganito kapatid na Jared. Tanungin kita, nasan yung 3 impyerno at 3 langit? Sige. programa ito. Ako magtatanong sa inyo. Nasaan? Kapatid na June, makinig kayo. Kala ko po pa programa niyo ito. Eh kung ako tatanungin niyo, lalabas, hindi yun na programa ito. Tatanungin kita. Ito namin ito. Kaya kami ang magtatanong sa iyo, ang akala ko. Para nga pong programa mo na to, ikaw na ang nagsasalita eh. Kapatid na Jaril, parang programa mo na, ikaw na nagsasalita eh. Hindi ka nakikinig eh. Sabi, hindi masagot kung tanong ko kapatid na Rico. Gusto mo tayo magdiskusyon, kapatid na Rico? Kung ayaw ng puno mo makipagdiskusyon, ako makipagdiskusyon sa iyo. Rick. Pwede naman, kapatid na Jared. Wala namang problema doon. Pero sa kaligtasan, Dito tayo, kapatid na Rico. makinig ka muna kasi ikaw ang nagtatanong eh. Ikaw na ngayon nagpapaliwanag eh. Di ba? Kaya ang po natin dyan, pagkita tayong face to face at asahan ko ang iyong pagkasa sa aking hamon. Ngayon, Basta tungkol sa kaligtasan. Pero pagdating mo kapatid sa isinasabi mo yung Elohim sa kanota asepetel, mga kapatid, hindi po yan tungkol sa kaligtasan. Kahit malaman natin yan, yung kahulugan yan, hindi tayo maliligtas dyan kapatid. Hindi po kung mabasa ko, na may kaligtasan dyan. Sa Elohim, mabasa ko. may kaligtasan, sigurado ka? O di basahin mo. O sige, ano sa Tagalog ang salitang Kapatid, basahin mo, hindi ka magtawag ka magtanong. Eh, ikaw nagsabi mo, babasahin mo eh. Salita. Sa 2:13 ng Tito, ang mababasa natin, Diyos at tagapagligtas. Yung kahulugan ng Diyos sa Hebrew, Elohim. Ano, nakapagliligtas pa ang Diyos? Aba, nakapagliligtas. Huwag mo sasabihin, lalapas niyan, talagang palpak ka sa Hebrew, kapatid na Rico. Oh, ay wala, mapabaw ang proklama na ito. Kaya mga kapatid na Katoliko, mag-isip-isip na kayo, mga kumalit. So ito kapatid na Jarim, makinig ka. Yung sinasabi mo kasing kung may nilabag kayo, meron kayong nilabag. Ang katolisismo ay nilabag. Ang nakasaad sa Griegong Biblia, sapagkat nagtuturo ito ng ibang mga Diyos. Elohim, Akarim, sumamba sa larawan ng gider sa maling bagay at hindi nananatili sa dalisay, nota, isipisel at gana terenyon na aral ng Diyos. Kasi may follow-up question pa ako, 100 tanong ito. Huli yun, ano? Kala ko pa naman, meron ng kapalit si Brother Eli Soriano. Yung pala Kapatid na Jared, kung tungkol sa kaligtasan ng usapin, walang problema. Pero kung tungkol sa kung saan-saan, kapatid na Jared, kung tungkol sa kapilosopuhan, wala akong panahon para makipagtalo. Salamat at inamin mo hindi ka talaga lalaban ng diskusyon, kapatid na yun. Sa makatwid, tinanggihan mo ang utos sa 2 Korinto 14:5. Sa makatwid, Yan ang utos. It's interesting mga ka-U3, paano yung nag-a-arrive ito si Jared sa kanyang mga conclusions. So makatuwid agad, Ito naman pong sa host na si Brother June, paulit-ulit po siya na sa pagsabi na sa mga bagay lamang na kaligtasan at kung ganyan ay hindi ako papatol. But actually, gumugulong po yung mga minuto, more than 30 minutes na nga po, 40 minutes na. Ito pong kanilang pag-uusap. And actually, in effect, she is still engaging in this kind of conversation, mga ka-U3. And like what I said, kumpara po sa iba, na mga programa ng pagtatanong na kung saan meron pong pagpapaliwanag, ang goal po ng nagtatanong is malaman ano po yung perspective ng host dito po sa programa na ito, si Brother June nga. Ano ang kanyang interpretation, quote-unquote, according to the Bible. Pero nakita po natin sa paraan po ng pakikipag-communicate dito ni Brother Fernan or Jared is message to Catholics, di ba? Kung napansin niyo po, sa akin po mga kapwa-Katoliko, wag po kayong magpapaligaw dito sa MSGI. So that is clearly his motivation. It's more like setting up faulty questions, mga ka-U3. Faulty in a way dahil hindi po yun ang tamang pag-encourage ng diskusyon. Sa side naman po ni Ka June, I think ang dapat po na response dito is directly saying, kung for example, if it's me, I don't know exactly what that Greek word means. So please tell me, please enlighten us, and then let's continue the discussion. Ganun lang po siguro, Pero well, I'm just a reactor. Hindi naman po ako mangangaral. So anyway, let's continue. Kapatid na Jared, kung ang paraan ng pakikipagdiskusyon ay pagtatalo, pag-aaway, gulo,
walang kabuluhan. Eh kung mabasa ko meron. Walang kabuluhan. Kung mabasa ko, walang kabuluhan. Out of context ka dyan dahil all... Hindi nga, kung mabasa ko, walang kabuluhan. Alam ko yan. Hindi nga. Pinagkito babasahin ko. Hindi nga kung mabasa ko na walang kabuluhan. At nato ikalawa. Babasahin mo, tsaka yung nasa aklat ng Mateo. Alam Hindi. ko na yan. Sige. ADR yan. Kung mabasa ko na walang kabuluhan. At transfer pinantito, yung walang Ha? katuluhang pagtatalo pa ukol sa kautusan na babasahin mo ngayon, Old Testament commandments ang tinutukoy dyan. Dahil ang pangangasiwa ng mga apostol, Kapatid na Jared, tatanungin kita. Tatanungin kita. Hindi. Ikalawa, Korinto 4 hanggang 5. Kapatid na Jared, tatanungin kita. Kapatid na Jared, makinig ka. Hindi ito magtatanong sa amin sapagkat Di kasi, hindi ba mo kasi mga tanong eh. Lumalayo ka sa tanong eh. Lumalayo ka doon sa dapat na pag-usapan eh. Hindi, ganito, kapatid na Jared. Di ba nangangaral ka? Di ba nakikipagtalo ka? utos. Katunayan, si Kristo nakipagtalo rin gamit salita ng Diyos sa Pagkakasdeklo. Okay, dahil lahat ng lumalabas sa bibig ni Kristo, 12 Corinthians Kapatid na Jared, ilan na yung naakay mo sa Diyos sa galing mo? marami na. Sino? Sa ito na, kapatid na JB. Nasaan? Tita JB, anong relihiyon po? MCGI bro, saka dating IELTS. Ngayon, naatay ba kita sa awat tulong ng Diyos, yes or no? Oo bro. Ngayon, meron pang isa ba na doon, lagang MCDR. Oh. Mas meron pang isa si kapatid na Ronald galing sa IELTS. Ba't hindi ka nangangaral? Ba't ka nakikipagtalo? Tanong ko sa'yo, Hindi ko na. bakit ka nakikipagtalo? Ba't di ka nangangaral? Ang Panginoong Yesus kasi nangangaral. Hindi nakikipagtalo. Ito. Ha? Ito, sagot ko ha. Dahil ang paggamit ng Biblia na hindi mo alam sa 3:6 ng ikalawang Timoteo, pagtuturo, pagsansalap, pagsaway. Kaya sumasaway ako ng maling mga gulaang propeta. At yun ang ginagawa ko sa pagkapitoy. Hindi yan pagsaway, kapatid. Pagsalangsang yan eh. Hindi ganyan ang pagsaway. Ano sa Greek ang salitang pagsalangsang? Alam mo, hindi? Kahit pa maalaman natin yan mga kapatid, hindi natin yan kaligtasan. Hindi tayo maliligtas dyan. Ang Diyos ba? Yung salita ng Diyos, kapatid, ang kaligtasan. O sama. At isa sa salita ng Diyos na ipinasulat sa mga Paano ka maliligtas? 4 hanggang 5, yung pagsaway at pagsubok ko sa inyo. Di, tatanungin kita, saan? Kapatid na Jared, saan ang punta mo? Yung sagot sa tanong, hindi nyo masagot. Saan ang destinasyon mo? Saan ang punta mo? Sa awat tulong ng Diyos, sumusunod ako sa awat tulong ng Diyos. Di, saan ang punta mo? Sa ipinaglalaban mo, saan ang punta mo? Si Kristo ang magliligtas para sa si Kristo. Saan nga ang punta mo ng pakikipaglaban mo? Kapanan ng Diyos. At Di ka sumasagot eh. Saan ang punta mo sa pakikipaglaban mo? saan ang punta? Oh, Ama sa langit, dahil pumunta ako sa utos na tingnan mo, hindi mo alam kung saan ang punta mo. Nakikipagtalo ka ng talino mo. Tapos hindi mo alam kung saan ang punta mo. Sinagot ko na. Sinasana sa awat tulong. Saan na ang punta mo? Bakit? Baby. Para kang trabaho na walang pupuntahan eh. Huwag mo akong kapalan. Huwag mo ako sa palan. Sumasunod ka. Araw ka ng ataw, trabaho ka ng trabaho. Wala namang ipon. Daldal ka ng daldal, saan ka pupunta? Sa awat tulong ng Diyos kay Kristo. Na sa amin. Kay Kristo. So, 24. Katunayan, sa 24 ng Galacia, ang kautusan, ang mag-aat. Paano ka nang pupunta kay Kristo ah? Dahil hindi mo sinusunod Ha? yung Susumpa ka sa rebulto. Oy! pagpapasa. Paano ka mapupunta kay Kristo? Galit si Kristo sa sumasampa sa rebulto. Wala naman kaming aral sa katikisyo na katikisyo na Galit nga si Kristo pag sumamba ka sa rebulto eh. Wala kaming Paano ka mapupunta kay Kristo? Wala kaming aral na sumamba sa rigulto. Nakamali ka dyan. Ano ginagawa niyo dyan? Aba, Ano ginagawa niyo dyan? sa utos ng Diyos dahil ang Ano nga ginagawa niyo dyan? sa preskista ikalawang kronika patunay na sumusunod kami sa utos ng Diyos at sa tradisyon na isinulat ni Pablo sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika. Dahil sa Biblia, dalawa ang klase ng tradisyon. Huwag kang magsusearch sa Google. Ha? Sarili inawa, revelasyon ng Diyos. Kala ko ba, hindi revelasyon ng heaven. Biblia, dalawa ng tradisyon. Isang tradisyon ng tao at tradisyon ng Diyos na ipinasulat sa mga apostol na yun ay ating mababasa in King James Version in 2 Thessalonians 2:15.
Oh. Kaya kami mayroon po. Kaya, yung sa Ayo, wala pa yung study for. Sumagot ka sa tanong ko, magkakatapos tayo. Ano ang kahulugan ng Lota Asipese? Sige, tika lang muna. Paano ka maliligtas nga? Paano kang kay Kristo sumasamba ka nga sa ribulto? Kaya nga, ang Paano ka maging kay Kristo sumasamba ka sa ribulto, kapatid na Jared? official doctrine na kami sumasamba sa rigo. Ha? Saan ma- Sagutin mo ako. Paano ka mapunta? Paano ka maliligtas? Ha? Kung sumasamba ka sa ribulto, may kaligtasan ka ba pag sumasamba ka sa ribulto? Wala kaming araw Ah! na sumamba sa rigo. Wala kang Sana po, ito naman pong si Brother June in saying na walang kaligtasan kapag nagsamba kayo sa ribulto. Sana po is babasahin niya na po at isubstantiate niya naman po yung sinasabi niya. Ang nakikita ko po kasi rito, at least no so far, wala ding pagpapatibay si Brother Jude sa kanyang mga statements. Ano po? So I think it should be better if may kaukulang kumbaga substantiation by it's either an illustration or a verse from the Bible in his premise mga kayuthi. Kasi ito sinasabi na po dito ni Brother Fernan na hindi naman daw po yung ribulto ang kanilang sinasamba. So sana po doon na nag-open na kasi ang discussion, no? Sana ito na po yung i-exhaust po ng dalawa. And coming from Brother June here, nakikita ko parang ayaw niya na po mag-engage dito, ano, kay Brother Fernan. So actually, honestly mga kayuthi, this just seems to me like a pagtatalo. Hindi na po ito debate o diskusyon. Sana sa remaining minutes po nito ay meron po tayong makuha. Ano po? kaligtasan pagka sumamba ka sa ribulto. Katunayan, sa Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saint. We do not worship the object. We worship Christ alone. Ano ka ba naman? Kapatid na Jared, Hindi mo pa alam yung ito. wala kang kaligtasan pag sumamba ka sa ribulto. Panangin na Yun ang katotohanan, kapatid na Jared. dahil ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na sumampa kami sa ribulto. Nako naman. Hindi mo ba alam yan? Sana naman nag-aral ka ng kaunting stand ni Bro Eli Soriano para meron kang lakas sa diskusyon na ito. Kapatid na Jared. Sa yan. Ako gusto magkapat. O, basahin natin. Palagay dyan, pakilagay. Isaiah 59:2. O alam ko na yan, ang kanilang mga dos-dosan ay yaring pila. Pinugo ng kami ng mga tao. May tengang hindi nakakarnig, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaas. Ngayon andong kong pagawarin yan. Sa 3 na ikalawang kronika, nasa kabanaskan ng bahay, umukot ka ng larawan. Dahil sa Biblia, dalawa ang klase ng ribulto. Isang bawal, kaya Isaiah. Isaiah. Kapatid na Jared. Ako magbabasa. Ako magbabasa. Ha? Talo ka. Talo. Isaiah 59:2. Paano tay? Alam ko na yung mga babasahin mo. Basahin mo pa yung 1.25 ng Roma, 5.7 ng Deuteronomio, 22.8 ng Apokalipsis. Alam mo po na yan eh. Kundi pinaghihiwalay. Kabasahin mo, kapatid na Rico. Kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Diyos. At ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayan, kapatid na Jared. Di ba? Sumasamba kay sa ribulto tapos sasabihin mo hindi kayo sumasamba sa ribulto. Tapos sasabihin mo may kaligtasan ka. Galit nga si Kristo eh. Galit si Kristo. Galit si Kristo. Kapatid na Jared. Galit si Kristo. Nagagalit si Kristo sa mga sumasamba sa ribulto. Yan ang katotohanan. Itutulan mo ba yung Biblia? Ay, di ko tinututulan ng Biblia. Tinututulan ko yung wrong interpretation mo. Ano? Ina-search mo lang sa Google. Hindi, galit nga eh. Galit nga si Kristo eh. Di ba? Galit rin ako. Oh, Galit rin ako sa Galit rin ako. huwag kang magkakaroon. Di ba? 23 hanggang 5 ng Exodus. Okay, Paano ka maliligtas? Di ba? Kung ano-ano pinagsasabi mo. Di ba? Kahit maintindihan mo, kung ano maintindihan mo, wala namang kinalaman sa kaligtasan. Nilalabag nyo nga Biblia. tanong ko nga sa'yo. Hindi Huwag ko pa- kang magkakaroon ng ibang Diyos. Sa harap ko, sabi ng Diyos. Tuloy mo. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan. Nang kawangis man ng anong anyong nasa itaas. Nasa ibabaw. Sa lupa. Nasa tubig sa ilalim ng lupa. Tuloy mo. Huwag mong yuyukuran sila. Paano ka ngayon maliligtas?
Isipin mo, ang Diyos Espiritu, tapos ilalagay mo ngayon dyan sa puon. Pinakikitid mo yung ulo mo. Nilalagay mo sa puon. Naintindihan mo ba? Ang Diyos makapangyarihan, hindi kailangan ng representative na walang hininga, walang buhay, na hindi makalakad, may bibig, di makapagsalita. Ha? Naintindihan mo? Ipilit mo yang alam mo. Ipilit mo. Ipilit mo man yang alam mo, baka ang alam mo sa pakikipagtalo. Baka nga magulang mo, hirap na hirap, di mo matulungan. Kapal lang mukha mo para dumaldal ka ng dumaldal, magsikap ka bago ka dumaldal. Okay, mga ka-U3. Okay, so I kept up with it. I watch it from start to finish. But mga ka-U3, sa totoo lang po, majority po ng parte ng kanilang pag-uusap ay sa totoo lang parang pagtatalo po no, mga ka-U3. So, eto po yung mga danger ng hindi po structured na diskusyon. Nagto-talk over lang po sila over each other. And well, I would say na kapag hindi po talaga nalagay sa tama yung emosyon and passion po no, sa isang diskusyon po tulad po ng pangreliyon, ang dating po parang nanunuya na lang po no, sarcastic na lang po, mocking na lang po yung the other side, and then ibabalik po yun talaga sa purpose po ng isang nagtatanong kung ano ba yung purpose niya. Ito ba ay pagpapahiya sa isa o ito ba ay para sa kaliwanagan ng lahat? Ang purpose pa imbis na pagliliwanag sa isang diskusyon o pakikipagtalastasan, ang tanging goal is mapahiya ang isa o ang pagpapahiya sa isa, mga ka-U3, at pagsasabi sa sarili na ako ang panalo at ikaw ang talo. If anything, mga ka-U3, ang dapat po na maghusga, quote-unquote, kung sino po ang nasa katwiran ay ang mga audience po na nakikinig. Kung kaya dapat po sa pakikipagdiskusyon, sa pakikipagtalastasan, mga ka-U3, mas ibibigay mo po ang iyong argumento. Hindi po yan para sa kabila, kundi para po yan sa mga tao na nakikinig, sa mga viewers po. So yan po yung perspective ko sa debate na ito at sa kanila pong diskusyon. And I may have missed that point, but I think they both mentioned they were from MCGI. So ang nangyari po siguro, ito pong MSGI is parang nag-breakaway po. Ito pong si Brother Jun, and then ito pong si Fernan or Jared is from MCGI din po, and then naging Katoliko, tama po ba? Ito pong sa kanya pong ministry na ang dating landas, ito po ay considered or recognized as a Catholic arm po ba ito? O sarili ng po na ministry na nag-break away din po mula po sa Katoliko, mga ka-U3? So sana po ay maliwanagan po tayo. Please comment below kung ano pong masasabi nyo sa kanila pong pag-uusap. But like what I said, mga ka-U3, this is quite disappointing, to be very honest with you. But anyway, if you like these kinds of contents, mga ka-U3, you already know what to do. You can click the video over there, the playlist over here, and kung hindi ka pa subscribe, ito pong ating channel ay nagbibigay ng mga reactions sa mga religious preachings, discussions. Pwede ka pong mag-subscribe dito para makakuha ng mga bagong notification at update kapag kami po ay nag-upload. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!